at isang araw tayo po ay makakapiling ng ating Panginoon Diyos. Pero sa ating pong pagiging banal, hindi po tayo pwedeng maging tagapamagitan sapagkat sa ating pong mananampalataya, back to the Bible, ang tinuturo ng banal na kasulatan, isa lamang po ang pwedeng lapitan bilang tagapamagitan. Yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi rin po si Maria o hindi rin po si Santo o ano sino mang santo, bagkus ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Kaya mas safe na kung saan kung tayo ay sasapit ang ganitong month of February upang hindi naman magkaroon ng paghuhusga at pagkakasala ang kalipunan ng mga mananampalataya, lalo higit sa mga kapatid natin sa pananampalataya sa iba't ibang iglesia na binibigyan ng diin na parang ang pag-celebrate ng Valentine's Day ay isang paganong selebrasyon. Sabi nga po ni Pablo, ang iyong theological perspective o iyong theological liberty, ang iyong theological point of view ay huwag maging dahilan sa ikakatisuran ng iyong kapatid. Binigyan din po yan ni Pablo sa unang Korinto, kabanatang 8. Kung meron kang kalayaan, meron kang point of view about that thing, ay huwag maging dahilan upang matisod ng iyong kapwa. Kung magiging dahilan ng paghusga at pagkakasala ng kalipunan ng mga mananampalataya dahil ang ating iglesia ay nagse-celebrate ng paganong selebrasyon sapagkat ito ay inialay sa isang santo, magiging dahilan ng panghusgahan ni Gabriel. Bagkus tayo po ay nagbibigay ng diin sa araw na ito, bibigyan ng diin sa diwa ng pag-ibig sapagkat ang ating pong tinataas ay hindi si Saint Valentine, bagkus ang ating pong tinataas ay ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ni Kristo. Magiging safe na yung salitang Happy Valentine's ay magiging Happy Heart's Day o sa Tagalog ay maligayang araw ng mga puso. Sa ating pagmamutihan ay napakagandang sabihin sa ating kapatid, "Oh, I love you with the love of the Lord." Sa ating pong pagdiriwang ng pag-ibig ng Diyos o pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, pinapagulita, pinalalakas, pinapaigting ang iyong pag-ibig sa iyong kapareha, sa iyong kapamilya, kapatid, kapuso, o mga kapatid sa iglesia, dahil sa komunidad na ating ginagawa. Kaya ampunin niyo tayo po ay magulay-gulay tayo sa ampunin niyo ako sa pagbulay-gulay maliban sa ating theological review tungkol sa ating pong pagdiriwang ngayong araw na ito. Sa ating pong talatang binasa sa unang Korinto, kabanatang 12, kung inyo pong babalikan ang background ng unang Korinto, ang unang Korinto ay isang malaking iglesia sa Korinto. Ito ay maunlad na iglesia. Ito ay maraming spiritual gifts, maliban pa sa mga natural na talento na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Mga matatalino, mga may pinag-aralan. Maraming mga kakayahan sa lahat ng maraming mga bagay sa paglilingkod. Ito ay pinangunahan ni Pablo sa pagpapasimula ng iglesia ito. At umunlad ang iglesia ito sa lahat ng maraming mga bagay. Kaso nga lang, kasabay ng kanilang pagunlad sa maraming mga bagay, umuunlad din ang kanilang immaturity in terms of relational. Inyong titignan, babasahin, kung inyo na po nabasa ang unang Korinto, sa pasimula pa lamang ng mga kabanata ng Korinto, lalo higit doon sa kabanatang 3, ay binigyan ng pansin na mayroong division sa loob ng iglesia. Mayroong pagkakampi-kampi. Kaya kung saan, ay binanggit pa ni Apostol Pablo na maraming immature behavior ang mga Kristiyano sa mga taga-Korinto, sa kabila ng sila ay gifted, sa kabila ng sila ay maraming kakayahan, masipag, maraming magagawa sa mga paglilingkod, kaso nga lang ay merong mga immature behavior. Merong ang kanilang pagyakap sa sanlibutan ay napakalapit. Ang kanilang pananaw sa sanlibutan ay masyadong napakalapit na lumalayo sa pananaw ng banal na kasulatan. Kung kaya napupunta sila ng immorality, kung inyong titignan dito sa unang Korinto ay binigyan ng pansin yung tatawag na incest, na yun na lamang ang panawagin ni Apostol Pablo na kung saan nagtitiwalag ang kapatid nito. Kaya binigyan ng pansin doon sa chapter 12 hanggang chapter 13, lalo higit sa kabanatang 13,
verse 36 to 40, ay pinahayag ng ating Panginoong Kristo yung pong kasagutan sa lahat ng mga katanungan. At sabi niya, ang buong banal na kasulatan ay nabubuod lamang sa isang salita, pag-ibig. Sa lahat ng mga suliranin ay ipinapahayag lamang ang kasagutan sa isang salita, pag-ibig. At ang sabi niya, ang solusyon sa problema ng sanlibutan, love is the answer. Ibigin mo ang iyong Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa. Kung ating babalikan ang kasaysayan ng sanlibutan, nung nilikha po ng Diyos ang tao, ay nilikha niya ang tao para sa Kanya upang magbigay ng kaaliwan sa Kanyang kapurihan, sa Kanyang kalwalatian. Nilikha niya ang Diyos, nais niya itong makasama. Nilikha niya ang tao dahil nais ng Diyos na ito ay Kanyang makasama. Nilikha niya ang tao upang mamahala sa Kanyang mga nilikha. Nilikha niya ang tao upang ma-enjoy ng tao ang Kanyang relasyon sa Diyos at sa lahat ng Kanyang nilikha. Ngunit sa kasaysayan ng banal na kasulatan, ng tao ay nagkasala at sila ay pinalayas sa halamanan ng Diyos. Nung ang tao ay nagkasala, nasira na ang kanyang buhay. Distorted ang kanyang espiritual na kalagayan. Broken-hearted, o broken yung kanyang spiritual na kalagayan, sira ang kanyang pananaw sa kanyang sarili, pananaw sa kanyang kinabukasan, ang kanyang perspektibo sa kanyang kapwa, ang kanyang perspektibo sa kanyang buhay, lahat yun ay sira. Simula nang siya ay mawalay sa Diyos, lahat ng bagay sa kanya ay wasak. Yan po ang katotohanan ng sinasabi ng banal na kasulatan. Yan po yung masamang balita na sinasabi ng banal na kasulatan. Bagamat binibigyan din ng banal na kasulatan, merong magandang balita. At ang magandang balita, love. Sabi nga po, is the answer. Kung ating babalikan, nasira po ang espiritual na kalagayan ng tao. Nakatuon ito sa ibang Diyos. Nag-invento siya ng kanyang sariling mga Diyos-Diyosan. Nag-invento siya ng inaakala niya ito ang kanyang creator. Dahil hindi niya pumuunawaan, inaakala niya ang kayamanan ang siyang makapagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Ang kayamanan ang siyang pinakalundo ng kanyang buhay. Hindi niya distorted din ang kanyang pagtingin sa kanyang kapwa, sa kanyang sarili. Nagkakaroon ng sindahan sa kanyang sarili, hindi niya malaman kung siya ay babae o kung siya ay lalaki. At ang kanyang pagtingin sa kanyang kapwa ay akala niya iyon ang disenyo ng Diyos, na siya ay ang kanyang magiging kapareha, ang kapwa niya lalaki at ang kapwa niya babae. Nasira yung disenyo ng Diyos na nilikha ng Diyos ay isang lalaki at isang babae at nagsimula ang unang kasalan sa halamanan ng Eden. Maging ang perspektibong yun dahil sa kasalanan ay nasira. Nasira din ang kanyang dadami sa kanyang kapwa. Kung kaya nagkakaroon ng kaguluhan, nung ating babalikan ang unang nagpatayan ay magkapatid. Na hanggang ngayon, ang pagiging makasarili, ang pagiging pagtingin sa sarili, at pagiging maibutin. At kung maaari ay pumatay, hanggat maaari ay sinasagawa ng tao. Nasira din ang kanyang damdamin, pagmamahal, pagmamalasakit sa kanyang kapwa, at sa kanyang kalikasan. Kung kaya ang bunga ng lahat ng tinatambasa natin ngayon, ng ganti ng kalikasan, ay dahil sa kasalanan ng tao. Yung kanyang pagpapahalaga, yung kanyang pagmamalasakit sa kalikasan, ay tuluyan ang nasira. At hanggang ngayon ay nasisira. Ngunit sa pagtingin ng tao, akala niya ito'y mabuti. Kaya sabi ko sa Kawikaan, Kabanatang 16, talatang 25, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulot nito. Patuloy na ipinagtatanggol ng tao na